Network Entertainment. In time, ito, makikita ko, magiging okay itong pamilyang to. In time. Hello and welcome to a competitive edition of Best 10 Bets. Ako po si Butch Francisco. At ako ho si Leo Katigbak. And contrary to the title of this show, hindi ho kami nag-feud ni Butch Francisco. Yung mga tao gusto ho kami pag-awayin, pero sa totoo lang ho, magkasundo kami. Talaga lang hong nagbabarubalan. Really? Sige. Gusto mo totohanin, no? Gusto lang namin nagbabarubalan. Ay, ayun ho ang aming Carino Brutal. Sige Matagal na ho kayo magkakilala. Kaya lang, ngayon lang kami nagkatrabaho. Kasi hindi ho ako pinapansin ni Butch dati. Matagal natin magkahiwalay ng network, no? Anyway, I just want to say hi to my nephew who's watching today. I thought he was coming. Ayan, he's there. He's there. Hello. Okay. He's the stand-up comedian. Anyway. Okay. So, I said competitive because ang topic natin ay, gusto mo basahin? Top 10 showbiz feuds of all time. Di ba kapag may ka-feud ka, dapat competitive ka? Oo, pero kasi di ba, yun yung pinagtatalunan natin na iba ang rivalry sa feud. So yung dati namin ginawa was an episode on rivalry. Ito naman ho feud. Ito kasi yung pag-rivalry pwedeng magkalaban na kayo sa career pero magkaibigan kayo. Pero ito talaga, may hugot na to. Kahit dinaot-daot ni Butch yung iba kong choices doon sa rivalry. Tanungin natin ang gallery. Okay. The Peanut Gallery. Okay. Hindi, okay. Sa number 10, in 1994, si Laura Tolentino at saka si Chris Aquino, the year before, naging very, very close sila. Okay. To the point na nagtitwining sila ng damit. Okay. Pagkatapos, and they would share spaghetti recipes ng araw. Kasi wala pa namang internet noon na ang recipe sinusulat noon. Unfortunately, and this is really tragic, na chop-chop si Elsa Castillo. You remember her? The second chop-chop lady sa Pilipinas after Lucila Lalu. So, inoferan si LT na gumawa ng The Elsa Castillo Story. Ito ba yung dalawang sine na sabay? Yun. Okay. Tapos, okay. Ang alam ko lang sabay yung ginawang sine. Anyway. Pagkatapos, and then all of a sudden, ang Octo Arts, inofera naman si Chris ng Elsa Castillo Story, ang katotohanan. Okay. So yung parang isa fake, yung isa totoo, parang gano'n. Kung ano man, producers will do anything to sell a movie. So ito ang nangyari to, chop-chop friendship. Okay. Talaga na chop-chop talaga. Talagang hindi na sila nag-usap. Kaya lang, alam mo naman dito sa industry natin, ang kasabihan, there are no permanent friends, there are no permanent enemies, only permanent interest. Pero correct, tama. Pero sa kanila naman, hindi naman yung interest ang kaya sila nagkabate. Kasi nung si The Boy, si Rudy Fernandez, got sick, si Chris Aquino, reach out na to LT. Okay. Para, siyempre, lahat naman tayo di ba nag-reach out kay Lorna Tolentino because naman talagang Rudy Fernandez was really suffering. So talaga nag-away si Chris at saka si LT? Hindi, pero yun na nga yung napaka-dissenting dalawang babae, wala ka narinig. Kaya nga wala ko alam dyan. Oo, wala ka narinig. Pero alam mo yung na inside story na hindi sila nagkatampuhan. Okay. So, pagkatapos, parang feeling ko ito yung episode na wala akong makukontrol kasi wala naman ako alam sa mga insider stories niyan . Well, ako a veteran of two long-running di ba ikaw nga usually nasasangkot ka, nalalagay ka sa gitna ng nag-aaway? Exactly. Kaya nga, ang dami kong saksak sa likod . Okay. Likod lang, wala sa harap? Hindi. Kasi ang hirap kasi, parang it's so difficult to lick your wounds, especially when they're at the back. And then si President Cory got sick naman later. Lumapit na si parang kumontak na si Chris kay LT to ask kasi dahil nga pinagdaanan ni Lorna lahat ng stages nung kay Rudy, so she kept asking for advice. So nasa ganitong stage si ma'am. Okay. So anong mangyayari, what to expect at ano dapat gawin. So Chris was giving the insights naman. Hindi, si Lorna was the one who kept advising her ito mangyayari. Okay. Ang nauna pala. Okay, yeah. Pero, pati yung fate, talagang
doon, sabi ni LT, okay, mahirap ngayon, pero dadaanan mo yan, malalagpasan mo, again, through faith. Okay. So, pero Tama. I don't think naging bumalik yung dating friendship. Okay. Pero at least, wala ka ng bagahe, di ba? Ang number 9 ko ay si Kim Chu at saka si Masa. Well, siguro naman, alam mo to. I'm not privy to the details, but yeah, but that one I heard about. Si Kim Chu dated Gerald Anderson. Previously, tapos naging mag-best friend si Kim Chu tsaka si Maha. Nung ginawa nila Ina Kapatid Anak, the TV version. Naging si Maha at saka si Gerald. So, tampuhan. Pero, yun ang kagandahan. Pero hindi naman feud. I think it's more of tampuhan more than anything. Well, hindi ko alam kung sino nagpalaki. Pero, kasi parang may social media na that time eh. That's true. That's true. So, medyo Kumbaga maraming marites na nakikisaw-saw kaya lumalala. na-magnify ka. Tama ka dyan. So, pero ang kagandahan, na-establish nila yung friendship nila. Ito, like, nag-New York sila. I think ito yung New York shot nila. So, pagka naman, di ba, nasa abroad kayo, you become close to each other. Number 8 ko, ito, historic to. Because you know why? Ito naman, palagi ko, sa mga Nothing But The Truth ko pa ata napapanood yan dati. Hindi, before pa, Nothing But The Truth. See True. Not even. Before martial law? Yes. Okay. Eto ha, hindi ko na alam yan. This is a half-century feud. Talaga? Oo. Ano pinagawa yan nila? Ito, tinanong ko si Blanca Gomez, kapatid ni Daisy Romualdez. Ano pinagawa yan? Kasi balikbayan yun. And then I happened to talk to her. Sabi niya, actually, ang totoo, si Amalia at si Daisy mag-best friend nung nasa Sampaguita sila. Super, super best friend. Nag-sleep over pa sila sa bahay ng isa't isa. Kaya lang, alam mo na yung sul-sul-sul-sul, sinabi ni ganito, sinabi ni na ganyan. Sa lahi na lang, wala pa social media niyan. Wala pa. Ano pa lang yan? Underground na sul-sul pa yan. Okay. Bulong Brigade pa lang to. So, anyway. Na parang a friend of a friend of a friend said. Said ganito. Okay. Pagkatapos, hindi nag-umpisa ito, I think mga late, mas sabi late 50s, dumaon darang 60s. So talaga hindi pa ako pinapanganak niyan. Okay. 70s. Tapos, 70s naman nandun ka na. Pero di ba, wala pa kaming TV nun. Naka-short, naka-korto ka na nung 70s. So, tsaka hindi naman natin televise tong away na to. So, tapos, and in the 70s kasi, dahil ang award-giving body pa lang talaga ay FAMAS. Okay. So, ayun, maraming ka-feud yun. Hindi. Wala naman kinalaman ng FAMAS dito. Yung isa sa kanila, hindi ko lang sasabihin kung sino, ang ginawa, tumatawag sa mga salon. Tapos, tinatanong, sino-sino yung mga nandyan? Kasi pagka FAMAS night, hindi ka na, like, hindi ka nag-shoot. So, because big night dahil nag-iisa lang siya So, yung mga women spend the entire afternoon in the parlor. So, tumawag yung isa sa salon, sabi, sino-sino yung mga nagpapaayos dyan? So, binanggit yung pangalan ng kaaway, yung Mortal Enemy. Si Mortal Enemy nandito. Tapos, sabi nung sabihin mo kay Mortal Enemy, magpaganda siya ng maayos, baka hindi na siya mailawan. Okay. So may ganun. Tapos may retort yung nasa parlor. Pero hindi ko pwedeng sabihin kasi napaka-giveaway. Okay. Sige. Okay. So, pagkatapos nun, eventually, mabuti naman at bago nagkasakit si Amalia Fuentes, nagkabati sila. Pero half a century later. So at least, di ba, at kasi di mahirap pagka may nakamatayan kang tama. nakamatayan kang kaaway. Tapos, di ba nangyari kay Lino Broca at saka kay Boy si De Gia yan? Yung unang namatay isa, tapos nagproblema yung isa. Yung gano'n. Kaya, lahat ng kaaway. Kaya, bati na tayo, Leo. So, may naalala ko, inisip ko kayo yung nagkwento sa akin, pero hindi pala ikaw yung nagkwento sa akin. It was also a half-century feud. Sino? Ha? Ay, mamaya, off-camera ko lang sasabihin. Share natin, baka maihabol ka pa sa top 10. Ay, hindi, baka naman ma-preempt ko. Sige, okay lang. Okay, so, gusto kong sabihin, gusto kong malaman, sino nagsabi sa'yo. Number 7,
Joey De Leon and then Willie Revillame. oo. Ito parinigan sa TV to. Ayan ano. Ayan. Pero to me, what surprises me nga is you see or you hear a lot of these feuds. Nagpapatutsadahan sila. Pero hindi mo rin alam kung ano talaga nag-aawayan nila. So sometimes it gives you a feeling na gimmick lang ba to or kasi I was aware of that kasi napapakinig ko yung sa TV but then again, yung sa akin. Ito actually kasi hindi naman personal yung away nila. It just so happened magkatapat ang mga noontime shows nila. Oo. So it was more of a professional professional feud. Wag rivalry kasi iba yung so it's more of that. So hindi personal pero dahil nga magkatapat ang pero nagkakasamaan na rin ang loob. May mga gano'n na, Okay. kasi nga 'di ba? Oo. Parehong outspoken. Oo. So anyway, until one At saka medyo nagiging at a certain point nagiging personal na yung mga tira nila eh. well, parang may narinig ba akong gano'n? Parang And then it's more of a diyan nag-uumpisa ito ng gagatong. Until one day, birthday ni Joey, dumating sa Star Talk set si Willie Revillame. So, ginigit happy birthday. So, binigyan siya ng Rolex na watch, ng silver. So, pagkatapos, started giving away money to everyone around. So, and then one time, tapos after that, may tumawag sa akin kasi nalaman na dumalaw nga, so nagpakwento. So okay, so what did he give you, si Willie? So sabi ko, well, this is what happened. Okay, so Willie gave Joey De Leon a Rolex watch, which is legal naman because birthday, di ba? So may regalo ka. Pag nag-away ba tayo, bibigyan mo ako ng relo? Hindi. Yung baka lasunin mo lang ako. Sige. Anyway, so okay, gave Joey De Leon a Rolex watch, gave this person 50,000 pesos, gave this person 50,000 pesos, gave this person another 50,000 pesos, and he gave me a handshake. Tapos sabi sa akin nung kausap ko, aren't you happy because he respects you? Para kumaga, hindi matumbasan ng pera ang respeto sa iyo, kaya kinamayan ka na lang. Kaya isa lang sinagot ko, I wanted the 50,000 pesos. Hindi binigay sa akin 50,000. So, after that, ayun, bati na sila. Pero just as a sidebar, no, I think, kasi this was really more of a professional feud, but it wasn't also limited to Willie Revillame. Kasi I remember, when Apo nasa podcast yan. Ay, hindi. Ikaw magsasabi, pero yung sa akin. Pero ano to, ito, ipipreempt mo to. Alam ko yung where you're headed at. Pero, later. Kasi hindi ko naman listahan. O siya, sige. Okay. Yeah. Number 6, Heart Evangelista and Pia Wurtzbach na hanggang ngayon hindi ko pa alam ang tawang pronunciation ng Wurtzbach. Kaya nga over-enunciated na yung sa'yo eh. Kasi di ba pagka German siya, di ba ang W nagiging V? So dapat Pia Wurtzbach, di ba? Maybe. I don't know. Sige, Catriona Gray na lang. Heart Evangelista versus Catriona Gray. Para sabi ni Catriona, ano kinalaman ko dyan? Nananahimik ako dito eh. Bakit bigla akong nadamay? Hindi maipronounce si Butch eh. So, di Catriona Gray. Actually, parang joke yan eh. Di ba? Yung papalitan mo na yung... Anyway. Nagsimula ang lahat. Pero sana, is it really a feud or more of a rivalry? Feud na eh. It's reached that level. Okay. Parang, well, again, because of social media. Okay. It started nung Heart got rid of her glam team. Na must have been very, very serious because you don't get rid of your glam team because ang glam team mo alam pati kung ano ang nasa anit mo. Every pore of your skin. Mas alam pa ng hairstylist mo kung ano nangyayari sa katawan mo kaysa sa asawa mo. So naghiwalay. Pagkatapos nga, all of a sudden, yung glam team ni Heart na kay Pia na. Okay. Tapos di ba nagkaroon pa ng issue na may na-hold sa airport. Pero, again, this is all parang internet stuff. Correct. Tapos, and then all of a sudden, may sinasabing, yung isa, kinokopya na yung style ng isa. Tapos, may nagpaparinig yung isa. So,
ito, dito lumalabas lahat ng all the negative things about social media. Kasi ang social media can be good. Pero dito, yun ang problema. At saka ito, ayoko masyadong italakay ito kasi kumbaga sa prutas, bubot pa tong feed na to. Ang feeling ko, lalaki pa to eh. Okay. Kasi meron I hope not. may accusation na para nagnanakawan na ng contacts eh. Para sa mga fashion week abroad. May mga ganun ng allegations. So ito, one of these days, baka sumabog to. Not unless, kung ako sila, mag-usap sila in person. At wag na nila i-post sa social media kasi dun lumalaki. So, ayun. So, abangan natin, pwedeng manip in the bud, pero could grow bigger. Tama. Or pwedeng tawagan ni Pia o ni Hart si Butch to clarify. Mali ko. Di ba? Para halimbawa sa susunod na with authority mo sasabihin na nakausap ko si Pia, nakausap ko si Hart at this is the real score. Si Hart madali ako mag-reach out kasi ilang tumbling lang yung bahay namin. Tsaka kasama kami sa show for 2 years. So, little girl namin yan. So, si Pia kasi hindi ko nung parang nagkaroon. I think nung araw nung ano pa lang siya, nung nag-artista pa lang siya. Hindi ko yung nag-attempt pa lang sa Miss Philippines. We were going to the same gym. Hindi, sana nga mag-usap na sila at personally, I don't even know if they are friends, but maybe they must have bumped into each other and nobody knows kung nag-uusap sila pagka nakikita sila sa Fashion Week. If they seek each other out, like some Filipino celebrities, parang, oy, you're here pala, mga ganon. Siyempre, ganon ang mga dialogue, ganon mga yun, parang, you're here pala. So, kasi siyempre, di ba, sosyalan yung Fashion Week. So, ayun. So, you're there pala. So, ako, you will never see me there. Wala naman sa itsura ko ang pupunta ng Fashion Week. Lalo naman ako. Number 5. Okay. Naku, ito. Pagpasensya niyo na ho. Kasi masalamukot ito. Okay. Ayan, sige. Kwento mo yan. Okay. Rosana Roses. Tapos Dr. Vicky Bello. Tapos Lolit Solis. Everything started, nagpalay po si... Okay. Wala, niisip ko lang. Sabi ko, paano pala yan pag nagpalay po si Butch? Baka mamaya may kaaway na. Hindi naman din, doon nga nag-upisa yung friendship ni Dr. Bello at saka ni Rosana Roses. Dahil sa pagpapalay po. Kasi sumikat naman talaga, admittedly, sumikat si Dr. Vicky Bello because of Rosana Roses, because hindi niya tinago, tsaka talaga in-endorse niya talaga. Si Osang ba pinakaunang celebrity na very, very public? Na... Arnel Ignacio daw. Ang una na, very public. Okay. Oo, pero si Rosana Roses was at the peak of her career. When that happened. So, biglang all of a sudden, bumulusok yung pangalan ni Dr. Vicky Bello. Pagkatapos, pang 2002, naisip ni Dr. Bello, tsaka yung isang kaibigan si Rubico Yuto who owns Flawless now. Ang nangyari, si Rubico Yuto, si Dr. Vicky Bello, binigyan nila ng negosyo si Rosana Roses. Pero of course, magkakasosyo sila. Okay. Pagkatapos, siyempre, yun ang mahirap pag nakapag-negosyo ka sa kaibigan. So, nagkatampuhan, July 2003, alam ko meron na mga nangyayari between Dr. Bello and Rosana. So, pero tahimik. Tahimik lang. 2004, the dying days of May, nag-joint birthday celebration si Lolit Solis at saka si Rosana Roses sa Star Talk. Kasi magkadikit lang ang birthday niyan eh. Okay. So, nandun may mga kanya-kanya pang silang letter. Kasi manager ni Rosana si Lolit that time. Okay. So, nag-I love youhan sila. I love you anak. I love you nay. Pagkatapos nung episode, ang nangyari, pack up na. Rosana summoned me, the late Floyd Quintos, and Lolit. Ang sabi niya, kasi alam namin yung pinagdadaanan siya noon. Sabi niya, buntis si Grace, her daughter. Huwag kayo maingay. O di, syempre ako, I kept quiet. Si Floyd kept quiet. Si Lolit kasi, Lolit is a very colorful
character but lovable. Okay. Oh, But you have to take her for what she is. Oo naman. Ako, I actually love Lolit. Yeah. I've always gotten along well Actually, with her. the industry naman loves Lolit in spite of all her detractors in public, no. Yung kung paano nakakatawa nga si Lolit kasi nung huling birthday niya, yung mga talent nagsalita. Si Paolo Contis, biglang ang sabi ni Paolo, Nay, maraming salamat sa lahat. Maraming salamat sa pagtatanggol mo sa akin kapag kami issue at may intriga na ikaw na rin naman na nakakalat. Okay. So yung gano'n, so tawa ng kami kasi di ba that's so pero funny. totoo rin naman yun. Parang, So okay, so the show happened on a Saturday, tapos Sunday si Lolit flew to Anaheim sa California, tapos Monday may dinner for the press si Vicky Bello sa bahay niya. okay. Na-take up yung pagbubuntis ng bata. Bata pa siguro sa time. Tapos, nung nalaman ng press, Hey! Whether it's a struggle you can't seem to get through or a dream that seems too daunting for you, this is Mirza Season telling you that you can do this. Let's figure it out or find someone who can. I'm a confidence coach and host, an ex-editor, ex-model, ex-20-something, ex-30-something, exactly who you need to help you navigate through life's ins and outs. What are you waiting for? Let's go! You can do this. ang sunod na event, same night, may opening yung BBC Auto Detailing sa may Kalayaan, sa may Quezon City. Grabe ang detalye. Sabi Okay, sa'yo okay. to, masalimot na tiyempong opening, ang pag-aari yun ni Osang at saka yung partner niya that time, si Lito Molina. Okay. Tito, sorry. Nagpadali naman. Tito Molina. Okay. So, pagkatapos, takbuhan na dun yung So, nalaman ni Rosana na kumalat. So, by Tuesday, nagpapa-interview na si Rosana Rose sa TV Patrol. So in effect, parang nadamay lang si Vicky Bello because kumalat na pag-usapan in the dinner that she hosted. Oo, pero sa totoo lang, wala naman siya kinalalaman. kasi yun ang mahirap Pagka, let's say, kaya nga, pagka ikaw, let's say, may chismis, ang advice ko sa'yo, pag mainit, keep your mouth shut or umalis ka. Tama. Because parang hindi ka mapagbintangan. Kasi kapag ka nag-roll call kung sinong present, Tama. hindi naman pwedeng umalis si Vicky, bahay niya yun. So, anyway, so Tuesday, nagpa-interview na si Rosana sa TV Patrol. Pero how odd nga, kasi si Vicky Bello is not even the type you would think of pag sinabi mong chismis. She's not really the type Madali siya makalimutan. Kwento mo yan, after that, nakalimutan na niya. So anyway. And I don't really hear her talking about a lot of other people naman kasi. Okay. So anyway, Okay. so after that, so galit na siya kay Lolit sa TV Patrol interview niya. Wednesday, si Lolit naman nagpapa-interview sa TV Patrol. Inaaway na si Rosana. Na hindi ko naman maintindihan sa dalawang babaeng to, pareho taga GMA, pero sa TV Patrol nagpapa-interview sa ABS-CBN. So come to think of it. Kasi para neutral territory daw. Okay. So anyway. Tapos, by Thursday, si Rosana, nagpasabi na siya na she's never coming back to the show. Okay. So Friday, nakakagulo na kami kasi yung isang host mo nasa California, yung isang host mo ayaw dumating. So, ang nangyari, mag-isa ka na lang nag-host. Well, I've done that naman before pero gusto namin makuha yung side nga nung dalawa. Okay. So, naka-phone patch si Lolit, which was easy because syempre nagko-cooperate pa siya. So, sabi ni Rosana sa akin, magpapa-interview ako kung ikaw lang ang kakausapin ko sa buong network. Which meant na phone patch. So, ako ang dadial. Okay. So, okay, eto na. So ito yung nagkakagulo ngayon yung dalawang kasama namin dito sa programa. So at ngayon naman nagsalita na si Lolit Solis, marinig natin si Rosana Roses, pero may panoorin niyo muna tong VTR. So VTR, play. Para ka makadial na that time, phone pa dapat landline. Tama. So ang landline
ay nasa director's booth na nasa mezzanine na aakyat ka sa isang napakatarik na hagdan. So pagdating mo, dial. Hello, Osang. O, ayan, ito na. Ikaw na, dyan na, ikaw na. Sige, phone pa siya. So, sige. So, tapos, pag ano to, ganon. Takbo na ng pababa, gano'n. At magbalik ko. At nasa linya si Rosana Roses. Gano'n. Kasi she wouldn't speak to anybody. Although I tried saving yung relationship ng dalawa. Nag-host pa ako ng dinner with Celeste Tuviera. Dami mo dinadamay, The esteemed stylist. Hindi kasi si Celeste Tuviera, kaibigan din ni Osang that time. So sabi ko, sige, pwede nyo pag-usapan. Okay. Ganun. Ayaw. So, until pinagtuunan naman napansin ni Osang si Vicky Bello. At in an interview again sa Channel 2, tinawag niya si Vicky na aero instructor. Aerobic instructor. So, pero you have to realize si Vicky, maraming parang doctor / dancer, kasi nag-backup dancer kay Vilma sa araw yan, / baker, / crafts woman. So, siya yung isa sa mga original na multi-hyphenate. So, ganon. So, ang publiko naman naniwala, aero instructor siya, hindi siya doktor. For that month, in June of 2004, she lost 5 million pesos ng income. Bumaba talaga ang sales. So you can just imagine how powerful television was. Well, I say was because syempre nag-dying medium na to, di ba? So yun, I don't think magkakasundo pa itong sila. Parang hindi ko nakikita. Sana maayos pa, pero parang hindi. And which is tragic because sila, ang close sila sa isa't isa. Siguro mga half a decade, more than a decade later, may away pa rin si Rosana tsaka si Lolit. Parang mga name calling pa rin na gano'n. So it probably just means that they never really reconciled along the way. So what they have is whatever they were feeling about each other at that time. Awang ko, hindi ko alam. Alam nga ng pagbubuksan ko mga puso ng mga ito, no? Pero alam mo talagang masakit ang mga nangyari sa kanila. Yun. Number 4, si Rosana Roses and Ai Dres Aras and Chris Aquino. Ito parang mas napakinig ko pa to. Early in the millennium, si Rosana was at her peak, tapos si Ai lume-level up na yung kanyang wala pa yung tanging ina. So okay. That time nagkakaroon sila ng show na nakakatawa, musical comedy na talaga naman patok na patok. Parang I think si Osang was getting paid 100,000 pesos per performance, which was a lot of money that time. Tapos syempre along the way parang nasa Pangasinan parang kasi naging touring traveling show na to So parang hindi nagkasundo over something. Tapos ayun, away na. Tapos grabe pa doon sa mga nakikinig ngayon na talagang inside story, inside scoop yung mga kinukwento ni Butch. Kasi may figures pa. May figures pa. So tapos yun namang si Ai at saka si Chris naging magkaibigan din. Ang tawag nila friendship. Oo, yan naman. Naman, naalala ko naman yan. Hindi ko alam kung ano talagang pinag-awayan nila. Pero ito, ang the last nail on the coffin, literally, nung namatay yung adoptive mother ni Ai, kasi hindi dumating si Chris. Si Ai, nagbigay ng interview not so long ago. Sabi niya, pinanghihinayangan niya talaga yung friendship niya with Rosana Roses. Yun. Parang wala akong narinig about Chris. Pero yung Rosana Roses, pinanghihinayangan niya. Kasi si Rosana kasi actually, masarap ding maging kaibigan. Kasi, kumbaga, will defend you. Yung, tsaka hindi kanya sasaksakin sa likod. Sasaksakin kanya harap-harapan. Oo. So, yun. So, kaya pala hindi mo inaaway si Osang?
wala naman ako nakaaway sa kanila eh. So, lipat na tayo sa number 3. Nabareto, Family Feud para hindi na magulo. Okay. Alam mo, itong malaking pasasalamat ko lang. Itong isyung to, hindi ito kasama sa sa civil service exam o sa UPCAT. Kasi walang papasa, walang makakasagot ang tama kasi hindi mo alam sino nga ba unang nakaaway ni ganito? Sino ba yung nakaaway ni unang ganito? Pero parang pagkakatanda ko, parang yun nga mga 2012? Parang si Gretchen yata muna, tsaka si Claudine. Tapos, eventually, nung di ba, nagkabakbakan dun sa wake ng father. So, parang naging parang free for all. Damay pati yung si Danny na pamangkin. Pagkatapos, naging Gretchen versus Marjorie. Tapos, Para I think, parang initially ata when it was Gretchen against Claudine, Marjorie sided with Gretchen. Then at a certain point, it swung to the other part of it. Biglang ang nagkampi, si Claudine at si Marjorie. Parang ganun ata yung nangyari. I'm not sure, pero parang ganun ata yung nangyari nun. Eto, ang dali-dali ipatch up. Kasi nakita ko to, nung pamilyang to, when things were good among themselves. Kasi nung, there was a time na we lived in the same building, ako tsaka si Claudine. Of course, si Rico yan would visit. So, nagkaroon ng away na actually lumabas yun eh. Na, talagang si Claudine kapitbahay mo, si Hart kapitbahay mo. Talagang bilib ako sa neighborhood mo, ha? Of course, I shut up. Pero lumabas din finally eh. Ba't hindi sa akin galing? Galing ito sa isang napaka-controversial figure sa politiko ngayon. Okay. Na involved sa Pogo. Okay. So, pagkatapos, allegedly. So, nung isang event, nagkita kami ni Marjorie. Sabi niya sa akin, I know parang magkapit-bahay kayo you live in the same building ni Claudine. And this was the time na tapos yung Rico yan eh. Na he was already, sadly, he was already gone. Sabi niya, thank you for protecting my sister for just keeping quiet. Kasi si Clau, 12 years old pa lang yan. Kumbaga, protective na ako sa kanya kasi nasa ang TV yan eh. And then I was doing Showbiz Linggo. So, at mahal ko si Mami Inday. So, meron kaming ganong pinanggagalingan. So, the fact that Marjorie had to go out of her way to thank me for the little kindness na halos wala naman akong effort na ginawa para lang because of Claudine. Ibig sabihin talaga, mahal nila ang isa't isa. So, ngayon, ang kagandahan, as we speak now, si Claudine, bati na sila ni Marjorie. Siyempre, si Gretchen, matagal na silang bati. At nung pandemic, nagpapadala ng ayuda si Gretchen kay Claudine. Okay. At yung talagang, wow, talagang lahat ng napakasarap na pagkain, pinapadala. Parang hindi niya pinabayaan yung bunso niyang kapatid. In time, ito, makikita ko, magiging okay itong pamilyang to. In time. I apologize this early kasi medyo mahihirapan ako dealing with this. Okay. Because this is very, very sensitive. I didn't want to put this anymore in my list. But then, this is a show na about list. And kung kailangan talaga. Ako naman wala akong kaalam-alam dito sa kailangan talaga okay. Sensitive because this involves two very decent human beings, dalawang mabait, dalawang very talented, and si Jackie Jose just passed away. So, eto talaga, humihingi na ako ng paumanhin this early, but then, hindi pa pwedeng hindi ko itakel. So, sana maintindihan nyo. In 2016, parang nagkaroon ng nag-umpisa dito kasi mag-best friend again. Mag-best friend. Very, very close. Isang manager. Si Ed Estrella. Nagkaroon sila ng parang tampuhan. Na, again, parang ang kagandahan dito makikita talaga yung disenteng mga tao because hindi sila nagsalita. Hindi, walang nag-post sa social media ng mga pasaring, yung mga cryptic
comments, mga ganon, wala. Not even yung some of their closest friends. New. They knew. Because parang ang hirap, parang... But the friends didn't comment? Parang hindi sila nagkwento sa mga kaibigan din nila kung bakit sila. Alam lang ng mga kaibigan na may hidwaan na nagaganap. Okay. Kagagano, nagkaroon mga speculation kung ano pinag-awayan. Parang, kaya nga gusto ko na rin i-bring up ito because yung mga speculation parang somebody said na parang it was over a man. Okay. Na, which is so ugly because hindi ho totoo yan. Hindi sila yung naging triangle. Hindi ganon kasi parang ang pangit doon. Okay. Ang pinakahuling nalaman ko and I think most likely baka nga ito. Kasi si Pai did a movie yung called Pauwi Na in 2016. Tapos parang nag-comment yata si Jacqueline na hindi niya masyadong type yung ano to, which was siya naman ang opinion niya yun. Because si Jay naman had always been very, very straightforward. So, yung Pauwi Na was actually, ano yan parang na-nominate pa si Cherry Pie dyan, tapos na-nominate for Best Picture. Kaya siguro, again, baka naman, nung nakarating, parang hindi na maganda. Yung, alam mo naman, pagpasa, nung when si Jacqueline passed, well, at dumating si Cherry Pie, tapos yung pagkakaakap niya kay Andy Eigenman, precious. Doon mo malalam talagang kahit ano nangyari, pamilya sila. Yun talagang, alam mong parang, siguro from heaven, makita naman ni Jacqueline na kaibigan pa rin kita at mahal kita. Kaya isang importante ring factor kung bakit ko rin to binring up, kasi parang may lesson din na parang, this is a beautiful display of decency. Na parang, you can actually feud. Kasi minsan hindi mo maiwasan, di ba? You can feud with somebody and remain decent. Kasi, hindi mo nabasa sa social media, hindi sila nagkwento, hindi sila nagsiraan, hindi sila nagsaksakan sa likod. They just kept quiet and decent. And bihirang-bihira na yan in this murky world of social media. Practically, that will not happen anymore unless kasing decente ka ni Cherry Pie Picache at saka ni Jacqueline. Tsaka ang feeling ko naman, for example, if you do have a feud and you really feel strongly about it, you can vent. But it's different when you vent to a friend as opposed to you vent to social media. Kasi kailangan mo naman may ilalabas eh. So kung halimbawa may sama ka ng loob to whoever, kung may mga kaibigan ka na, minsan naman kailangan mo lang mailabas yun eh. Pagkatapos, kakalma ka na eh. Kaya lang, pag sa social media mo yan, ay talaga parang binubuhusan mo ng gasolina, yung apoy, para magliyab lalo. Ito naman yata, kahit sa friends, hindi sila nag-vent eh. Parang, they loved each other so much, respected each other so much. I really wouldn't know. I would think that just on human nature alone, that if you feel bad about something or somebody, it really is natural na may pagsasabihan ka. Kaya mamili ka ng pagsasabihan. So parang kahit ako, pag halimbawa meron ako mga issues with kilala ko naman kung sino yung mga kaibigan ko na sasabihan ko eh. So sa akin mo lang sasabihin? Baka hindi. At dyan po nagtatapos. Hindi na ako aabot sa number 1. Okay. No. I think you choose, like for example, I will always tell how I feel, even negative, to somebody who will disagree with me. Because sometimes what you need also is somebody who puts it in the proper perspective eh. Hindi ko gusto nagkukwento sa taong alam kong kakampihan ako kasi that doesn't accomplish anything eh. But syempre ang sasabihan ko rin, yung taong alam ko namang hindi idadaldal sa ibang tao. Kasi sometimes parang sumama ang loob mo. Ilalagay mo lang naman sa sitwasyon na nasa lugar ba ako na sumama ang loob ko? Then, if you have a friend who will give their honest opinion and say na, hindi, Leo, ganito mo yan tingnan and ganito mo yan tingnan. Sometimes, that alone can help trigger a reconciliation eh. Because you may have overreacted or whatever. Lesson lang ito sa mga kabataan na mahilig, kasi maraming feud ngayon because of social media. You can learn a lot from Cherry Pie Picache and two very gracious ladies. Jose. Yeah. Na wala naman siguro mas dedesente pa sa kanilang dalawa. Kaya nga, I guess, pwede na rin i-share to even though this was an industry secret. Kasi, ang daming matututunan. Ayun. Okay. So, and mahal ko pareho to. Bago ako mag-number 1, you may be wondering bakit wala si Annabel Rama sa listahan. Kasi si Annabel
maraming naka-feud. Akala ko naman number 1 mo si Annabelle. Hindi. Pero yung mga kay Annabelle kasi, ang mga ka-feud niya, hindi mga walang energy. Yung yung rabbit, yung energy bunny. Yung Energizer Bunny that keeps going and going and going. Hindi. Mga feuds ni Annabelle, maiiksi lang. Kasi si Annabelle, yung isang putok, at tapos konting rat-rat, pero after that, lalabas, puso mamon pa din. Yung para lang siyang bulkan na puputok. Tapos, pero eventually, lalabas din yung puso niya. Ay, ang lambot din pala ng puso ni Annabelle. She can be very warm naman and very charming. Yeah. Wag mo lang kakantiin nga kasi pamilya niya. Siya nga awayin. Well, that's true. Siraan mo nga si Annabelle. Yes. Okay lang sa kanya. Yeah. Actually, yung siya, as far as she's concerned, you can hit her. Pero pag mga anak niya, asawa niya, maapo niya, yun. So, ayun. That's understandable. And I think, in a way, that's also admirable. Naka-feud niya si Nadia Montenegro, si Wilma Galvate, nag-court hearing pa yan. Pero after 3 years, nagkabati rin sila. Tapos, si Christopher Min, sa kanya 25 years yung At teka sandali, before your number, ikaw ba may nakaaway na talaga? Natutong nakaaway dito sa industry? Not that I remember. Number 1 ko na, Heart and Marian. Ano ba pinag-awayan nila? Nag-umpisa to on the set of Temptation Island, the remake. 3 version to eh. Pero ang 3 version ng away? kung ba't nag-umpisa. Okay. So, pero alam ko lang, parang in-interview si Heart kung gusto niyo maging leading man si Ding Dong Dantes. Para pa sila mga dalaga nun. Lang sabihin ni Heart na hindi. For some reason, nang gatong. So, tapos si Marian, para iba na nakarating kay Marian. Nag-away na sila. Pagkatapos, pagdating from the shoot, nag-aeroplano sila. Pagdating dito, may mga bodyguards na si Heart Evangelista. Hindi naman siya nagpatawag. Parang natakot yata yung family niya na nagdala ng so di lalong nagalit. Lalo nagalit si Marian. So, hindi talaga sila nagkibuan. May tension talaga sa set daw. Okay. Noon. Noong 2023, for some reason, they patched things up. Nakita yata sila. Tapos, itong nagkaroon ng ball sa GMA, they had their picture taken together. Ngayon, they follow each other on Instagram actively. Talagang parang walang pinag-awayan or maybe making up for yung almost yan naman rin yung classic na time will heal all wounds or most wounds. And I think lalo na when there's a lot of time that has passed, when people talk about why they had the feud, they probably don't even remember what caused it. It was probably something very minor, very trivial, or maling akala and whatever. They don't remember what started it, but I remember. Okay. Ay, hindi naman sila si Butch Francisco. Ibang level naman si Butch Francisco. So anyway, so with that, may bonus round tayo. Okay. Pero dyan, nagtatapos itong edition na to ng Best 10 Bets bago pumunta sa bonus round na marami pa hong kwento si Butch Francisco. Oo, nakaraos kami ng isang episode without feuding. Baka sa bonus round tayo mag-feud. Hindi naman tayo nag-feud, pero natatanda ko may isang episode na bigla ka na lang tumayo, mag-isa na lang ako nag-closing. Akala ko tapos na. Okay. Akala ko tapos yun lang yun. Ikaw ba nun, walk-outan ko? Ang Malay ko. Ni Leo Katigbak. Malay ko. Okay. Anyway. Thank you so much for joining us. Ako po si Butch Francisco. At ako si Leo Katigbak. At sa susunod titingnan namin kung masasali na kami sa feud list na to. Top number 11 tayo. Okay. Baka number 1. Baka tumalon tayo na lahat ng ranking. Okay. So anyway, abangan yung aming podcast because for additional feuds. Okay. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.